Humahagunot ang gabi sa Maynila, sinasabayan ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Parang gustong anurin ng bawat patak ang lahat ng bakas ng pag-asa sa lungsod na ito. Sa loob ng isang napakaliit at malamig na inuupahang silid, mahigpit na yakap ni Lia si Lucas, ang kaniyang sanggol na 3 araw pa lamang sumisigaw sa mundo. Ang lamig ay tumatago sa manipis na kumot, ngunit ang tanging init na nararamdaman ni Lia ay ang hininga ng kaniyang anak. Ang sugat mula sa kaniyang panganganak ay hindi pa humihilom. Bawat paggalaw ay nagdudulot ng kirot na tinitiis niya sa pamamagitan ng pagkagat sa kaniyang labi. Pagod na pagod ang kaniyang katawan, ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling gising, puno ng isang matinding pag-ibig habang tinititigan ng inosenteng mukha ni Lucas. Ang batang ito, ang kaniyang buong mundo, ang dahilan kung bakit niya kailangang manatiling matatag sa gitna ng unos ng buhay. Ang katahimikan na sinasabayan lamang ng tunog ng ulan ay biglang naputol ng ugong ng isang sasakyan sa labas. Kasunod nito ay isang marahas na pagbarda sa pinto. Pumasok ang isang bugso ng malamig na hangin at ulan, dahilan para manginig si Lia at dali-daling itakip ng mas maigi ang kumot kay Lucas. Pumasok si Ruel, ang kaniyang asawa. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babae, si Sandra. Nakasuot ito ng modernong damit, matapang ang amoy ng pabango at pulang-pula ang labi. Ang tingin ni Sandra ay sintalas ng balaraw. Nilibot ang tingin sa buong silid na may hindi maitatagong paghamak. Sa sandaling yon, parang gumuho ang mundo ni Lia. Nanikip ang kanyang dibdib sa sakit. Ito si Sandra. Walang emosyong sabi ni Ruel. Tuyo at walang damdamin ang kaniyang boses na parang naglalahad lang ng simpleng katotohanan. Dito na siya titira simula ngayon. Itinuro niya ang sulok ng silid kung saan nakatambak ang mga lumang gamit ni Lia at Lucas. Iligpit mo ang mga gamit mo sa sulok na yan. Huwag kang gagawa ng ingay. Natigilan si Lia. Ang bawat salita ni Ruel ay parang libo-libong karayom na may lason na tumutusok sa kaniyang puso. Kahapon lang, naniniwala pa siya sa isang bahay na, kahit mahirap, ay malalampasan nila ang anumang pagsubok basta't magkasama. Ngunit ngayon, habang kalalabas pa lamang niya sa bingit ng kamatayan sa operating table, walang hiya niyang dinala ang kaniyang kirida. Ano? Anong sinasabi mo? Nanginginig at basag ang boses ni Lia. Kasi silang ko lang. Paano mo nagagawa sa akin ito? Tiningnan siya ni Ruel. Ang mga matang dati puno ng pag-ibig ay ngayon ay puno na ng lamig at pagiging estranghero. Tapos na tayo. Kailangan kong magpakatotoo sa nararamdaman ko. Huminto siya sandali bago binitiwan ang malupit na salita. Anak ko si Lucas. Pananagutan ko siya. Pero si Sandra, ang mahal ko. Naalala ni Lia ang mga gabing nagpupuyat siya para makaipon ng pera para sa pag-aaral nito. Ang mga pagkakataong nagtitiis sila sa kanin at gulay para lang makapag-ipon at mabayaran ang utang ng pamilya nito. Lahat-lahat ng sakripisyong yun ay naging abo. Tinangay na parang wala lang. Umismid si Sandra. Ang tingin nito ay dumaan sa namumutlang mukha ni Lucas. Pwede kang manatili, basta wag mo kaming guguluhin. O pwede ka ring umalis, ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, anak ni Ruel ang batang yan. Ang mga salitang iyon ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Lia. Tiningnan niya ang kanyang asawa, sinusubukang hanapin sa mga mata nito ang kahit katiting na konsensya. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang mukhang malamig at walang pakialam. Hindi siya mananatili. Para saan pa? Para araw-araw na panoorin ang kanyang asawa na nakayakap sa ibang babae sa sarili nilang silid. Para lumaki ang kanyang anak sa ganitong kahihiyan? Aalis ako. Mariin ang bawat salita ni Lia. Mahina man ang boses, puno ng pambihirang determinasyon. Pero ang anak ko, ako ang magpapalaki. Wala kang karapatan. Nababaliw ka na ba? Saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi at sa lakas ng ulan?
Sa tingin mo, kaya mo. Nag-aalala kunwari si Ruel, ngunit ang nakikita lang sa kanyang mga mata ay inis. Sa tingin mo ba, bahay ko pa rin ito? Mapait nang ngumiti si Lia, puno ng sakit. Ang manatili rito ay dagdag lang sa kahihiyan. Tumalikod siya. Nanginginig na kinuha ang isang lumang plastic bag at sinimulang iligpit ang ilang damit ni Lucas. Sumakit ng todo ang tahi sa kaniyang tiyan, ngunit tiniis niya. Walang tutulong sa kaniya ngayon. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Wala kang karapatang dalhin siya, sigaw ni Ruel. Hinarap siya ni Lia, ang kaniyang mata ay nag-aalab sa galit. May pakialam ka pa ba sa kaniya? Umalis ka na at huwag kang magsisisi. Mahigpit na niyakap ni Lia si Lucas, tumalikod at diretsong lumabas ng pinto. Hinampas ng malamig na hangin at ulan ng kaniyang mukha, ngunit hindi niya ito ininda. Ito ang simula ng isang gabi at isang paglalakbay na isinumpa niyang hinding-hindi niya susukuan. Basang-basa ang kaniyang manipis na damit. Ginamit niya ang kaniyang buong katawan para protektahan si Lucas. Sinasabi sa sarili na hindi siya pwedeng bumagsak. Bawat madulas na hakbang sa binahang daan, hinigpitan niya ang yakap sa kaniyang anak. Umiiyak habang naglalakad. Isang tanong lang ang umiikot sa kaniyang isipan. Saan ako pupunta ngayon? Sa gitna ng kaniyang kawalan ng pag-asa, nilamon siya ng kadiliman at lamig ng Maynila. Ang sakit sa kaniyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit sa kaniyang puso. Ngunit sa bawat hakbang, unti-unting lumalaki ang galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya susuko. Patuloy ang pag-agos ng luha ni Lia, humahalo sa malamig na tubig ulan na dumadaloy sa kaniyang pisngi. Niyakap niya si Lucas at sumilong sa isang makitid na bubong ng isang saradong tindahan. Basang-basa ang kaniyang buhok, nakadikit sa kaniyang mukha. Ang kirot sa kaniyang tiyan ay nagpapahiwatig ng dumudugong sugat, ngunit pinilit niyang hindi matumba. Mas mabuti pang mag-isa kaysa mabuhay sa kapaitan ng pagtataksil. Ilang sandali siyang nanatili roon, sinusubukang patulugin ang kaniyang anak. Ngunit naramdaman niyang basang-basa na ang lampin ni Lucas at wala siyang pamalit. Sinubukan niyang pasusuhin ito, ngunit dahil sa labis na stress, gutom at pagod, wala siyang gatas. Sumuso si Lucas ng ilang beses at muling umiyak. Mas malakas dahil walang makuhang sustansya. Binalot si Lia ng kawalan ng pag-asa. Tahan na anak, bulong niya. Nanginginig ang boses. Makakahanap din tayo ng daan. Niyakap niya ang kanyang anak. Ang init ng balat ni Lucas ang tanging nagpaparamdam sa kanya na may rason pa siyang lumaban. Sa kaibuturan ng kaniyang puso, bumangon ang pagmamahal ng isang ina, isang kakaibang pinagmumulan ng lakas. Kailangan niyang makahanap ng masisilungan at, higit sa lahat, makakain. Nilisan niya ang pansamantalang silungan at nagpatuloy sa paglalakad. Madilim ang skinita sa kaniyang harapan, walang malinaw na patutunguhan. Habang naglalakad, muling pumasok sa kaniyang isipan ang imahe ni Ruel at Sandra. Malamang ay nasa mainit na silid sila ngayon. Walang pakialam sa kanila ni Lucas na giniginaw at nagugutom sa labas. Ang galit ay muling sumiklab, nagbigay ng panibagong lakas sa kaniyang mga binti. Sa hindi kalayuan, sa madaling araw na may mahinang ambon, pasuray-suray siyang tumawid sa isang kanto. Bigla siyang nakakita ng isang anino. Isang matandang babae na nakayuko at nagtutulak ng kariton na puno ng mga bote at basura. Isang pulot galamay, si Nana Elma. Natapilok si Lia sa isang bato at muntik ng matumba. Mabilis niyang niyakap si Lucas. Ang ingay na yon ay nakakuha ng atensyon ni Nana Elma. Huminto ito sa pagtulak ng kariton at tumingala sa kanya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa at huminto sa namumutlang mukha ni Lucas. Ineng, umalingaw-ngaw ang paos na boses ni Nana Elma. Bakit karga mo ang anak mo sa labas ng ganitong oras?
Tingnan mo't nangingitim na sa lamig ang bata. Isang simpleng tanong, isang pag-aalala mula sa isang estranghero, ngunit bigla itong nagpabagsak sa lahat ng katatagan ni Leah. Natigilan siya. Bumara ang kaniyang lalamunan at muling nagsimulang tumulo ang kaniyang mga luha. Bumuntong hininga si Nana Elma. Isang buntong hininga na puno ng pangunawa mula sa isang taong maraming pinagdaanan sa buhay. Lumapit ito sa kariton at may kinuha sa isang lumang supot. Naglabas ito ng isang siopaw na nakabalot sa plastik. Malamig na, ngunit malinis pa rin. Inabot nito ang siopaw kay Leah. Kainin mo. Kung hindi ka kakain, saan ka kukuha ng lakas para buhatin ang anak mo? Natulala si Leah sa siopaw. Ang biglaang kabaitan na ito ay sumira sa huling pader ng kaniyang depensa. Hindi na niya napigilan. Humagulgol siya na parang isang bata. Wala na po akong mapupuntahan. Pilit niyang sabi sa gitna ng kanyang mga luha. Sige na, tahan na, sabi ni Nana Elma. Sumama ka sa tirahan ko. Magulo at marumi doon, pero kahit papaano, hindi ka maulanan o hahanginin. Walang pag-aalinlangan, tumango si Leah. Hindi niya alam kung sino si Nana Elma. Ngunit sa ngayon, ito ang tanging salbabida na maaari niyang kapitan. Niyakap niya ang anak at tahimik na sumunod sa likod ng kariton. Dinala siya ni Nana Elma sa isang maliit na barong-barong na gawa sa mga luma at kinakalawang na yero, nakatago sa isang sulok sa likod ng palengke. Ang amoy ng amag ay direktang pumasok sa kaniyang ilong, ngunit hindi ito ininda ni Leah dahil kahit papaano'y hindi mahangin sa loob. Sa masikip na espasyo, inihiga niya si Lucas sa isang lumang kama. Hawak pa rin ni Leah ang malamig na siopaw. Dahan-dahan niya itong isinubo. Ang walang lasang harina ay humalo sa alat ng kaniyang mga huling luha. Iyon ang kaniyang unang pagkain matapos ang bagyo. Ang lasa ng kabutihan ng kapwa, ng isang bagong simula mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, nagising si Leah sa matigas na kama. Masakit ang buo niyang katawan, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Sa tabi niya, mahimbing pa ring natutulog si Lucas. Maaga nang gumising si Nana Elma at nagluto ng isang kalderong lugaw. Kainin mo habang mainit, sabi nito. Kailangan mong kumain para magkaroon ka ng gatas para sa bata. Yumuko si Leah at sumubo ng lugaw. Naramdaman ang init na kumakalat sa kaniyang katawan. Nangako siya sa sarili na habang buhay niyang hindi malilimutan ang kabutihang ito. Nang maghanda na si Nana Elma na itulak ang kaniyang kariton para manguha ng basura, nagpumilit si Leah na tumulong. Nana, magpahinga na lang po kayo sa bahay ngayon. Ako na po ang pupunta para sa inyo. Kasi silang mo lang. Wala ka pang lakas. Tanggi ni Nana Elma, ngunit ayaw ni Leah na manatiling walang ginagawa. Sa huli, sumuko si Nana Elma. Iniwan siya nito sa bahay para tumulong sa pag-aayos ng mga nakolektang basura. Hindi mabigat ang trabaho. Nakaupo lang, tinatanggal ang mga takip sa plastik na bote at pinaghihiwalay ang mga lata. Habang nagtatrabaho, nagsimula silang mag-usap. Ikinuwento ni Leah ang kaniyang buhay, ang mga sakripisyo, at ang pagtataksil na kaniyang ginanas. Tahimik lang na nakikinig si Nana Elma. Hindi siya nagsabi ng mga gasgas na salita ng pag-aliw. Nagsabi lang siya ng isang prangkang katotohanan. Ang mga lalaking walang utang na loob, itapon mo na. Para saan pa ang pag-iyak? Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang palakihin mo ng maayos ang anak mo. Ang mga salita ni Nana Elma ay parang gamot na tumulong kay Leah na harapin ang katotohanan. Tama, may anak pa siya. Hindi siya maaaring habang buhay na malunod sa kalungkutan. Kailangan niyang bumangon at lumaban. Ang pagtatrabaho sa barong-barong, ang symphony ng ingay ng mga latang nagbanggaan, at ang mabuting puso ni Nana Elma ang naging simula ng kaniyang pagaling. Isang hapon, habang nag-aayos ng isang sako ng mga lumang damit, aksidenteng nakita ni Leah ang ilang denim na pantalon
at matitibay na canvas na tela. Luma na ang tela, ngunit matibay pa rin. Isang ideya ang biglang pumasok sa kaniyang isipan. Noong nag-aaral pa siya, mahilig siyang manahi. Hindi siya maaring umasa na lang sa tulong ni Nana Elma. Kailangan niyang kumita ng sarili niyang pera. Pwede niyang gamitin ang mga telang ito para gumawa ng isang bagay na pwedeng ibenta. Ang ideyang iyon ay nagpabilis ng tibok ng kaniyang puso. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng gold. Mahiyain siyang nagtanong kay Nana Elma. Humihingi ng karayom at sinulid. Naghalungkat si Nana Elma sa isang lumang lata at nakahanap ng isang medyo kinakalawang na karayom at isang rolyo ng sinulid. Walang tanong. Tahimik lang na nagmamasid si Nana Elma habang inabot ang mga gamit kay Leah. Noong hapong iyon, umupo si Leah sa tabi ng gasera at sinimulan ang kaniyang gawain habang mahimbing na natutulog si Lucas. Maingat niyang tinanggal ang mga lumang tahi, nilabhan ang mga tela, at nagsimulang magsukat, maggupit, at manahi. Matagal na siyang hindi gumagawa nito, kaya medyo nangangapa pa ang kaniyang mga kamay. Ilang beses siyang natusok ng karayom at muling sumakit ang tahi sa kaniyang tiyan, ngunit hindi siya sumuko. Masipag at maingat niyang tinahi ang bawat isa, itinuon ang buong atensyon dito. Pansamantalang kinalimutan ng gutom, sakit, at malulungkot na alaala. Nang magdidilim na, natapos ang kaniyang unang bag. Hindi ito perpekto. May mga bahagi ng tahi na tabingi. Ngunit gawa ito mula sa sarili niyang mga kamay at pagsisikap. Ipinakita niya ang bag kay Nana Elma. Sinuri ito ng matanda at tumangulang. Pwede na yan. Siguradong mabebenta yan. Isang simpleng salita, ngunit para kay Leah ngayon, mas mahalaga pa ito sa ginto. Tiningnan niya ang bag, saka tumingin sa kaniyang natutulog na anak. Isang matamlay ngunit puno ng pag-asang ngiti, ang unang sumilay sa kaniyang mga labi. Sa mga sumunod na araw, walang kapag-urang nagtrabaho si Leah. Sa umaga, tinutulungan niya si Nana Elma. Sa gabi, kapag tulog na si Lucas, masipag siyang nagtatrabaho sa ilalim ng ilaw ng gasera. Unti-unti nang humusay ang kaniyang pananahi. Pagkatapos ng halos isang linggo, nakagawa na siya ng higit sa 10 bag at pitaka. Noong gabing yon, matapos patulugin ng anak, tiningnan niya ang kaniyang mga gawa at isang matapang na desisyon ang nabuo sa kaniyang isipan. Susubukan niyang ibenta ang mga ito sa night market. Nang marinig ni Nana Elma ang kaniyang plano, medyo nag-alangan ito, ngunit tumango rin bilang suporta. Dala si Lucas sa kaniyang dibdib. Kasama si Nana Elma, tahimik silang umalis sa barong-barong patungo sa mataong night market ng Maynila. Maingay ang night market. Maningning ang mga ilaw, maririnig ang tawanan, at malakas ang tugtog. Nakahanap si Leah ng isang maliit na sulok sa likod ng malalaking stall. Naglatag siya ng isang lumang karton at maingat na inayos ang bawat bag. Ngunit lumipas ang oras at walang humihinto para bumili. Ang pag-asa ni Leah ay unti-unting namamatay. Napalitan ng pagkadismaya at kabiguan. Nang susuko na sana siya, yumuko siya at tiningnan ng kaniyang anak na mahimbing na natutulog. Ang maamong mukha ni Lucas ang nagbigay sa kaniya ng lakas. Hindi siya maaaring sumuko ng ganoon kadali. At parang isang himala, isang dalaga na mukhang estudyante ang huminto sa harap ng kaniyang pwesto. Kinuha nito ang isang bag para tingnan. "Ate, kayo po ba ang gumawa ng mga bag na ito?" "Opo," nahihiya niyang tugon. "Kakaiba at maganda. May estilo?" sabi ng dalaga. "Magkano po ang isa?" Nagatubili si Leah bago mahiyain na nagsabi ng isang napakababang presyo. 40 po, isa." "Ang mura naman po," sabi ng estudyante. "Sige, kukunin ko po ito." Nang hawakan ni Leah ang perang kinita niya, naramdaman niya na hawak niya ang isang bagay na napakabigat. Hindi ito 40. Ito ang kaniyang pinaghirapan, ang pagkilala, ang pag-asa. Ito ang mga unang perang kinita niya mula sa sarili niyang pagod matapos siyang itaboy sa kalye.
Patunay ito na hindi siya walang silbi, na kaya niyang palakihin ang kanyang anak sa sarili niyang pagsisikap. Mula sa gabing yon, tila nabigyan si Leah ng isang hindi nakikitang lakas. Gabi-gabi, masipag siyang nagtatrabaho sa ilaw ng gasera. Unti-unti nang dumarami ang kaniyang mga gawa. Sa tapat ng kaniyang pwesto, si Aling Nena, ang may-ari ng isang souvenir shop, ay napapansin na ang batang babae. Ang mga bag na tinda ni Leah ay espesyal. Kahit hindi bago, mayroon itong simple at tapat na dating. Noong gabing iyon, naglakas loob si Aling Nena na lumapit. "Ineng, gabi-gabi kitang nakikita rito. Ang ayos ng tahi mo. Sigurado akong pinaghirapan mo ito," sabi ni Aling Nena. Ikinuwento ni Leah ang kanyang sitwasyon at ang paggamit niya ng mga retasong tela. Ang katapatan niya ay lalong nagpabilib kay Aling Nena. "Mayroon akong souvenir shop," sabi ni Aling Nena. "Gusto ng mga turista ang mga kakaibang handmade na gamit na tulad nito. Gusto mo bang gumawa ng ilang sample para sa akin? Susubukan kong ibenta sa shop ko. Kung mabenta, magiging partner tayo. Ano sa tingin mo?" Natigilan si Leah. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Isang tunay na trabaho, isang bagong landas na bumubuka sa harap niya. "Totoo po ba ang sinasabi niyo?" Nautal niyang tanong. "Seryoso ako," sabi ni Aling Nena at nagbigay ng paunang bayad para makabili siya ng mas magandang tela at sinulid. "Salamat po. Maraming salamat po," sabi ni Leah, nangingilid ang luha. Nang gabing iyon, hindi na mabigat at pagod ang kaniyang mga hakbang pauwi, kundi magaan at masaya. Ang kaniyang isip ay puno ng mga plano at ideya. Gagawa siya ng mga bagong disenyo at hinding-hindi niya bibiguin ang tiwala ni Aling Nena. Sa maliit na barong-barong, ang ilaw ng gasera ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang canvas at sinulid ang naging kaniyang armas para bumuo ng isang bagong kinabukasan. Mas maaga pang gumising si Leah. Ang hangin sa loob ng barong-barong ay tila nag-iba, puno ng bago at positibong enerhiya. Maingat niyang kinuha ang perang ibinigay ni Aling Nena. Pumunta siya sa malapit na tindahan ng tela at pumili ng mga canvas na may mas matingkad na kulay. Bumili rin ng mga bagong sinulid at isang set ng karayom. Ang maliit na sulok na pinagsasaluhan nila ni Lucas ay ginawa niyang isang tunay na patahian. Lahat ay nakahanda para sa isang bagong simula. Tuwang-tuwa si Nana Elma nang makita ang kaniyang kasiglahan. Tahimik lang siyang tumulong sa paglilinis ng barong-barong. Nang mapansin na madilim ang ilaw ng gasera, gumawa pa ito ng paraan para makabitan ng isang maliit na bumbilya na kumuha ng kuryente sa kapitbahay para makapagtrabaho si Leah sa gabi nang hindi nasisira ang kaniyang mata. Mula noon, pumasok sa isang bagong yugto ang buhay ni Leah. Mahirap ngunit puno ng layunin. Abala siya sa pananahi. Alam niyang ang mga bag na ito ay hindi lang paninda. Ito ang kinabukasan nilang mag-ina, ang kaniyang reputasyon at ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Aling Nena. Si Nana Elma ang kaniyang pinakamatibay na sandalan. Siya ang nag-aasikaso ng kanilang pagkain at nagbabantay kay Lucas habang abala si Leah sa trabaho. Ang unang batch na inihatid kay Aling Nena ay naging matagumpay. Nagustuhan ng mga customer ang simple at handmade na bag ni Leah. Mula noon, unti-unting naging stable ang buhay nilang mag-ina. Wala nang araw-araw na pag-aalala sa pagkain. Bawat linggo pagkatapos matanggap ang bayad mula kay Aling Nena, nagtatabi siya ng maliit na halaga. Hindi man malaki, ngunit ito na ang unang pakiramdam ng seguridad matapos ang maraming pagsubok. Nakakabili na siya ng mas magandang gatas para kay Lucas at nakakapagbigay na ng kaunting ginhawa kay Nana Elma. Ngunit ayaw pa siyang bigyan ng kapayapaan ng tadhana. Isang gabi, habang abala siya sa pananahi, biglang tumunog ang kaniyang lumang telepono. Isang hindi kilalang numero mula sa kanilang probinsya. May masama siyang kutob. Sa kabilang linya ay ang nag-aalalang boses ng kaniyang Tito Ramon.
Lia, ako ito. Naririnig mo ba ako? Opo, tito. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Lia. Ang tatay mo. Malubha ang sakit ng tatay mo. Sabi ni Tito Ramon. Bumalik daw ang dati niyang sakit sa puso at mas malala ngayon. Kailangan daw operahan agad. Kung hindi, baka hindi na makaligtas. Malaki ang gastos. Anak, subukan mong umuwi o magpadala ng pera para sa kanya agad. Nabingi si Lia. Operation. Gastos. Ang mga salitang iyon ay parang malalaking bato na dumadagan sa kaniyang dibdib. Ang perang pinag-ipunan niya ay parang isang patak lang sa dagat kumpara sa gastos ng operasyon ng kaniyang ama. Nakita ni Nana Elma ang pamumutla niya at dali-daling lumapit. Nang marinig ang kwento, natigilan din ang matanda. Kalma lang anak, huwag kang mataranta. Mag-isip tayo ng paraan. Sa ngayon, ipadala mo na muna lahat ng ipon mo para sa gamot niya. Saka na natin isipin ang iba. Tama. Hindi siya maaring huminto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kahinaan ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Kinabukasan, ipinadala niya halos lahat ng mayroon siya. Ang pakiramdam ng seguridad, nakasisibol pa lang, ay muling naglaho. Napalitan ng isang mas mabigat na pasanin. Ang pananahi ay hindi na lang para mabuhay silang mag-ina. Naging isang karera ito laban sa oras para iligtas ang buhay ng kaniyang ama. Isang tanghali, biglang dumating si Aling Nena sa kanilang barong-barong. Nang makita ang seryoso, ngunit may halong tuwang mukha nito, alam ni Lia na may mahalagang sasabihin. Lia, may importante akong sasabihin. May isang malaking kliyente. May-ari sila ng isang gift shop sa Cebu. Nagustuhan nila ang bag mo. Ngayon, gusto nilang umorder ng maramihan. Makinig kang mabuti. 200 na hand-embroidered na bag. Kailangan may deliver sa loob ng 2 linggo. Kaya mo ba? Natulala si Lia. 200 na bag na may borda sa loob ng 2 linggo. Iyon ay isang imposible at nakakatakot na gawain. Ang una niyang reaksyon ay tumanggi. Ngunit ang imahe ng kaniyang amang nasa higaan ng ospital ay muling pumasok sa kaniyang isipan. Kung matatapos niya ang order na ito, ang kikitain niya ay sapat na para sa operasyon ng kaniyang ama. Ito na marahil ang tanging pag-asa niya. Huminga siya ng malalim. Tiningnan ng diretso si Aling Nena at kahit nanginginig ang boses, ito ay puno ng determinasyon. Tatanggapin ko po. Alam kong napakahirap, sabi ni Aling Nena. Pero kung magtatagumpay ka, napakalaking oportunidad nito para sa'yo. Galingan mo. Naniniwala ako sa'yo. Ngunit sa kabila ng mabigat na responsibilidad na kaniyang tinanggap, isa pang pagsubok ang dumating. Noong gabing yon, biglang naging iyakin si Lucas. Sobrang init niya, ayaw dumede, at namumula ang mukha. Nataranta si Lia at dinala ang anak sa malapit na klinika. Nilalagnat ito dahil sa pagngingipin. Kaya't napunta si Lia sa isang mahirap na sitwasyon. Sa isang banda, ang napakaraming order na kailangang tapusin. Sa kabilang banda, ang kanyang anak na may sakit at umiiyak na naghahanap sa kanya. Ang mga sumunod na araw ang naging pinakamalala sa buong buhay niya. Halos hindi siya natutulog. Sa umaga, sinasamantala niya ang bawat segundo habang tulog ang anak para maggupit ng tela. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, sinisindihan niya ang ilaw at nagbuburda, ang iyak ng kaniyang anak, ang tunog ng karayom. At ang kaniyang mga pagod na buntong hininga ay nagsasama-sama sa gabi. Ang pisikal na pagod at mental na pressure ay halos magpabagsak kay Lia. May mga gabing mag-isa siyang nakaupo sa dilim, tinitingnan ng kaniyang anak na nilalagnat at ang tambak ng mga tela at napapahagulgol na lang siya. Lumipas ang 1 linggo at hindi pa niya nakakalahati ang mga bag. Kaya ko pa ba? Tanong niya sa sarili. O, babagsak na lang ako bago pa man makarating sa dulo? Ang huling linggo bago ang deadline ay isang tunay na karera laban sa oras.
Nagtrabaho si Leah na parang isang makina. Dalawang bagay lang ang nasa isip niya. Tapusin ang order at alalahanin ng kaniyang ama. Ang bigat ng pasanin ay nagtulak sa kanya na magtrabaho ng may nakakatakot na determinasyon at bilis. Halos hindi kumakain o natutulog si Leah. Maitim ang ilalim ng kaniyang mga mata at halatang pumayat. Ang maliit na barong-barong ay laging may ilaw hanggang madaling araw. Si Lucas, matapos bumaba ang lagnat, ay tila naging mas mabait. Nararamdaman ang stress ng kaniyang ina. Sa gitna ng kaniyang abalang gawain, biglang tumunog ang kaniyang lumang telepono. Isang hindi kilalang numero. Nayamot siya, ngunit inisip niyang baka pamilya niya sa probinsya ang tumatawag. Pinunasan niya ang kaniyang kamay at sinagot. Hello! Natahimik ng ilang segundo ang kabilang linya, saka isang nag-aalangan. Pamilyar na boses ang narinig niya. Hello, Leah. Ako ito, si Ruel. Natigilan si Leah. Nahulog ang karayom sa kaniyang kamay at tumusok sa kaniyang balat, ngunit wala siyang naramdaman. Nanigas ang kaniyang buong katawan na parang tumigil ang daloy ng dugo niya. Si Ruel. Bakit siya tumatawag ngayon? Ang boses ni Ruel sa kabilang linya ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. Narinig ko sa mga dati nating kaibigan na nahihirapan ka raw diyan. Ikaw at ang anak natin. Gusto ko sanang magpadala ng pera para sa bata. Para makatulong man lang. Pera. Isang salita ang lumabas mula sa kaniyang mga ngipin. Malamig at matalim na parang kutsilyo. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay biglang sumabog. Ang kawalang hiyaan ng lalaking ito ay lumampas na sa kaniyang kaya. Akala mo ba kailangan ko ng pera mo? Nasaan ka noong yakap-yakap ko ang anak natin sa gitna ng malamig na ulan? Nasaan ka sa tabi ng kirida mo noong nilalagnat at umiiyak ang anak ko buong gabi? Mariin niyang sabi, puno ng galit. Huwag mo na kaming guluhin pa. Tumahimik! Sigaw niya at biglang ibinaba ang tawag. Malakas niyang inihagis ang telepono sa kama. Napaupo si Leah, tinakpan ang kaniyang mukha. Nanginginig ang buong katawan, hindi na siya makapagtrabaho. Ang tawag na yon ay parang isang malupit na martilyo na sumira sa pekeng kapayapaan na pilit niyang pinananatili. Lahat ng masasakit na alaala ay bumalik. Ang sugat na akala niya ay naghihilom na ay muling nabuksan at nagdugo. Pumasok si Nana Elma at naintindihan ng lahat. Tahimik lang siyang lumapit at ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa nanginginig na balikat ni Leah. Ang klaseng taong yan ay hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon, anak. Kalimutan mo na siya. Ngayon, kailangan nating mabuhay para sa sarili natin, para kay Lucas. Ang mga simpleng salita ni Nana Elma ay parang malamig na tubig na unti-unting pumapatay sa apoy ng galit at sakit sa puso ni Leah. Tama. Hindi siya maaaring bumagsak dahil sa isang taong hindi karapat-dapat. Kinuha niya ang karayom at ipinagpatuloy ang kaniyang trabaho. Bawat tusok ng karayom ay hindi lang para tapusin ang order, kundi para tahiin din ang mga basag na piraso ng kaniyang puso. Sa huling gabi bago ang deadline, nagpuyat silang dalawa ni Nana Elma. Si Leah ang gumawa ng pinakamahirap na parte, ang pagtahi at pagbuborda. Si Nana Elma naman, gamit ang kaniyang mga kamay na may ugat, ngunit matatag pa rin, ay masipag na gumugupit ng mga tela. Nang matapos ang huling tahi sa ika-200 na bag, kasabay nito ang pagsikat ng unang sinag ng araw. Nagawa niya. Dali-dali siyang pumunta sa stall ni Aling Nena. Naghihintay na si Aling Nena, medyo nag-aalala. Ngunit nang makita niya si Leah na may dalang-dalawang malalaking kahon, gumaan ang kaniyang mukha. Ang galing mo. Leah! Matapos suriin ang mga bag, hinila ni Aling Nena si Leah sa isang sulok at walang pag-aalinlangang ibinigay sa kanya ang isang makapal na sobre. Heto ang bayad sa'yo at heto ang bonus dahil natapos mo ang trabaho ng napakagaling at nasa oras. Nanginginig na tinanggap ni Leah ang sobre.
Nakita niya ang isang bungkos ng bagong pera. Napakaraming pera, higit pa sa kaniyang pinangarap. Ito ang pampaopera para sa kaniyang ama. Ang lahat ng pagod, sakit at takot ay sumabog sa sandaling ito. Humagulgol si Leah. Mahigpit niyang hinawakan ang sobre at tumakbo pabalik sa barong-barong. Nang makita ni Nana Elma ang kaniyang pag-iyak, niyakap din niya si Leah, umiiyak sa kaligayahan. Alam kong napakagaling ng anak ko. Matapos maipadala ang pera, nakatanggap si Leah ng balita na naging matagumpay ang operasyon ng kaniyang ama. Ligtas na siya. Ang malaking bato sa kaniyang dibdib ay sa wakas ay naalis na. Muli siyang sumabak sa trabaho. Hindi lang mga turista, kundi pati na rin ang mga lokal ay bumibili ng kaniyang mga handmade na bag. Ang buhay, kahit mahirap pa rin, ay naging stable at may malinaw na pag-asa. Napagtanto ni Leah na hindi na siya maaaring manatiling isang nag-iisang manggagawa. Maraming gabi, napipilitan siyang tanggihan ang mga bagong customer. Ang pagtanggi ay parang may kumikirot sa kaniyang puso. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa tiwala ng mga tao. Sa payo ni Nana Elma, nagpasya si Leah na maghanap ng katulong. Tingnan mo ang paligid sa lugar na ito, sabi ni Nana Elma. Si Ate Elena, biyuda na may 2 anak. Si Ate Nora naman, sugarol ang asawa. Kailangan din nila ng trabaho. Ang pagtulong sa kanila ay pagtulong din sa sarili mo. Kinabukasan, siya mismo ang lumapit sa ilang kababaihan sa kanilang lugar na may pinakamahirap na kalagayan. Sa huli, may 3 babae ang pumayag na subukan. Isang maliit na kooperatiba ang nabuo sa gitna ng mahirap na komunidad. Ang kapaligiran ay magulo, ngunit puno ng pag-asa. Sa gitna ng abalang pag-aayos ni Leah sa trabaho, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang marangyang itim na kotse ang biglang huminto sa bukana ng eskinita. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng formal na suit ang bumaba. Si Javier Reyes. Ang kaniyang anyo ay hindi nababagay sa tanawin ng mahirap na komunidad na yon. "Hello, Ineng Leah Reyes," sabi ni Javier. Ang kaniyang boses ay kagalang-galang. "Ako po si Javier Reyes, ang direktor ng handmade crafts brand na Likasining. Napanood ko po ang programa tungkol sa inyo at tunay na humanga sa inyong produkto at kwento. Diretso siyang pumunta sa punto. Ang produkto niyo po ay may kaluluwa na hindi kailanman magkakaroon ang mga gawa sa pabrika. Iyon po mismo ang hinahanap ng aming kumpanya. Nais po naming bumuo ng isang eksklusibong linya ng mga handmade na regalo. Kaya po ako narito ngayon para mag-alok ng isang pangmatagalang kontrata sa inyo." Ang mga numero at alok na ibinigay ni Javier ay nakakagulat. Natigilan si Leah. Pangmatagalang kontrata sa isang malaking kumpanya. Ngunit kasama ng oportunidad ay isang malaking pressure. "Ginoong Reyes," bulong niya. "Natatakot po ako na hindi namin kaya. Maliit na grupo lang po kami. Walang pagawaan, walang profesional na makina." Tiningnan siya ni Javier. Ang kaniyang mga mata ay puno ng tiwala. "Hindi ko kailangan ng malaking pagawaan. Kailangan ko ng kalidad. Kung papayag po kayo, maaring suportahan ng aming kumpanya ang paunang puhunan para makahanap kayo ng mas maayos na lugar at makabili ng ilang makina. Ang pinakamahalaga ay kung handa ka bang harapin ang hamong ito." Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya si Javier. Ang kaniyang boses ay matatag at tiyak. "Ginoo, tinatanggap ko po." Isang ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa labi ni Javier. "Maligayang pagdating, aming bagong kasosyo sa Likasining." Pumirma sila ng isang paunang kasunduan sa loob mismo ng barong-barong. Ang pera mula sa paunang bayad ni Javier ay ginamit ni Leah para umupa ng isang bakanteng ground floor ng isang lumang gusali. Ito ay sapat na espasyo para sa 5 o 6 na makina. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kasipagan at pagkakaisa. Sama-samang naglinis at nag-ayos ng bagong espasyo sina Leah at ang kaniyang mga kasamahan.
Bumili rin siya ng 5 industrial sewing machine. Ang kanilang maliit na paggawaan ay pinangalanan nilang sulong bunga, bunga ng puso. Sa unang araw ng opisyal na operasyon ng paggawaan, ang espasyo ay puno ng pinakamagandang tunog. Ang tuloy-tuloy na ugong ng mga makina. Si Lucas ay may sariling ligtas na sulok para maglaro. Nakatayo si Leah sa gitna ng paggawaan, tahimik na nagmamasid sa lahat. Ilang buwan lang ang nakalipas, siya ay isang desperadong single mother na nag-iisang nananahi sa isang madilim na barong-barong. Ngayon, siya na ang pinuno ng isang maliit na paggawaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang abala ang lahat sa pagtatrabaho. Isang strangherong lalaki na nakasuot ng itim na suit ang biglang lumitaw sa pinto. Si Attorney Reyes, ang legal na kinatawan ni Ruel. Magandang hapon, Ineng Leah Reyes. Nais po ni Ginoong Ruel na regular na bisitahin ang kaniyang anak. Kung patuloy niyo pong hahadlangan, mapipilitan kaming magsampa ng kaso sa korte para makuha ang kustudya ng bata para kay Ruel. Muling nagbalik ang multo ng nakaraan. Kustudya. Hindi makapaniwala si Leah sa kawalang hiyaan ni Ruel. Biglang naging kalmado si Leah. Tiningnan niya ng diretso ang abogado. Ang kaniyang boses ay malinaw at matigas. Pakisabi po sa kliyente niyo, ako lang mag-isa ang nagsilang at nagpalaki sa anak ko. At kung gusto niyang magsampa ng kaso para sa kustudya, sige lang. Lalabanan ko siya hanggang sa huli. Ang takot na baka kunin sa kanya si Lucas ay parang isang hindi nakikitang kamay na pumipiga sa kaniyang puso. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi siya maaaring matalo. Ang banta mula sa abogado ni Ruel ay nagdulot ng mabigat na pag-aalala kay Leah. Halos hindi siya makatulog, walang ganang kumain, at halatang pumayat. Ang kaniyang pagkabalisa ay nakaapekto rin sa kaniyang trabaho at nagsimula siyang magkaroon ng maliliit na pagkakamali. Sa pagkakataong yon, dumaan si Javier Reyes sa paggawaan. Agad niyang napansin ang kakaibang kapaligiran at ang pagod at pagkabalisa sa mukha ni Leah. Ma'am Leah, may problema po ba? Hindi po maganda ang itsura niyo. Ayaw ni Leah na maapektuhan ng personal niyang problema ang negosyo. Wala po ito. Pagod lang po siguro ako. Mag-partner po tayo, kaya dapat prangka tayo sa isa't isa. Kalmadong sabi ni Javier. Ang pag-aalala niyo po ay nagsisimula nang makaapekto sa kalidad ng trabaho. Kung may problema po, maaari niyo pong ibahagi sa akin. Baka po makatulong ako. Ang katapatan ni Javier ay sumira sa depensa ni Leah. Ikinuwento niya ang tungkol kay Ruel at sa banta ng abogado. Tahimik na nakinig si Javier. Hindi niyo po dapat harapin ito ng mag-isa. Kalmado niyang sabi, may kilala po akong ilang magagaling na abogado na eksperto sa family law. Ipapakilala ko po kayo sa isang mapagkakatiwalaan. Huwag po kayong mag-alala sa gastos. Ituring niyo na lang pong paunang bayad ng kumpanya. Nagpaliwanag siya ng may luhika. Laging pabor ang batas sa ina na direktang nag-aalaga sa batang wala pang 3 taong gulang, lalo na't may kasaysayan ng pag-abandona ang ama. Napakahirap para sa kaniya na manalo. Ang layunin niya siguro ay para lang bigyan kayo ng mental pressure. Ang malinaw na paliwanag at konkretong tulong ni Javier ay parang isang salbabida para kay Leah. Salamat po. Bulong niya, nanginginig ang boses. Dahil sa tulong ni Javier at ng babaeng abogado, pansamantalang naresolba ang banta mula kay Ruel. Matapos makatanggap ng matigas na tugon mula sa abogado ni Leah, tila na pagtanto ni Ruel na wala siyang pag-asa, kaya't pansamantala siyang nanahimik. Ang sulong bunga ay lalong naging propesyonal. Patuloy na dumarating ang mga order. Ang buhay ni Leah ay sa wakas ay nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Nakabawi na rin ang ama ni Leah at malapit nang makalabas ng ospital. Nagdesisyon si Leah na kunin ang kanyang ama para manirahan kasama nila sa Maynila. Sama-samang naglinis at nag-ayos ng silid sina Nana Elma at ang mga kasamahan sa paggawaan para salubungin ito. Ang pagdating ng kaniyang ama
ay nagdala ng bagong sigla sa kaniyang buhay. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Isang hapon, biglang hinawakan ni Nana Elma ang kaniyang dibdib. Ang mabait niyang mukha ay biglang namutla. Umubo siya ng sunod-sunod. Mabilis na dinala ni Leah ang matanda sa pinakamalapit na klinika. Sinabi ng doktor na mayroon siyang malubhang pagpalya ng puso at tubig sa baga. Kailangan siyang maospital agad. Mabilis na inasikaso ni Leah ang pagpapaospital sa matanda. Halos naubos na ang kaniyang kinita. Ngunit si Nana Elma ay ang kaniyang tagapagligtas, ang kaniyang pamilya. Handa siyang gawin ang lahat, ibenta ang lahat, para lang mailigtas ito. Ang mga kasamahan sa paggawaan ay nagbigay ng konting tulong at nangakong ipagpapatuloy ang trabaho. Si Javier naman ay nagbigay ng paunang bayad ng kumpanya para sa susunod na 3 buwan ng kontrata. Hindi ito pagbibigay ng limos kundi respeto ng isang kasosyo. Ang kabutihan ng mga taong nagmamahal at tumutulong sa kanya ay nagbigay ng panibagong lakas kay Leah. Ngunit mabilis na lumala ang kalagayan ni Nana Elma. Hindi na tumatalab ang mga gamot. Isang umaga, sinabi ng doktor na ang tanging natitirang pag-asa ay ang agarang operasyon sa puso. Ngunit napakataas ng panganib dahil sa kaniyang edad at kondisyon. Isang malupit na desisyon ang inilatag sa harap ni Leah. Matapos ang mahabang pag-iisip at pagtingin sa pakiusap ng matanda, nagdesisyon si Leah. Doktor, pakiusap. Iligtas niyo po siya. Pumapayag po kami sa operasyon. Ang operasyon ay itinakda kinabukasan ng umaga. Lahat ng mga kasamahan sa paggawaan, ang ama ni Leah at si Javier ay pumunta sa ospital. Pagkatapos ng 4 na oras ng mahabang paghihintay, naging matagumpay ang operasyon. Nalagpasan na po natin ang pinakadelikadong yugto. Sabi ng doktor, isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang narinig sa buong pasilyo. Ngunit hindi pa tapos ang laban para sa buhay ni Nana Elma. Matapos ang ilang panahon ng paggaling, biglang bumagsak muli ang kalusugan ng matanda. Tila umabot na sa kaniyang hangganan ang kaniyang katawan. Sinabi ng doktor na ginawa na nila ang lahat. Tila naramdaman din ni Nana Elma na hindi na magtatagal ang kaniyang buhay. Kalmado siya. Isang hapon, habang ang manilaw-nilaw na sikat ng araw ay tumatago sa bintana, hinawakan niya ang kamay ni Leah. Tala, anak, huwag kang malulungkot. Nabuhay ako ng ganito katagal. Masaya na ako, anak. Ang makita kang matatag na may sarili kang negosyo at tumutulong sa iba, iyon na ang pinakamalaking sukli. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy na parang huling habilin. Ipangako mo sa akin, kahit anong mangyari, mamuhay ka ng mabuti at marangal. Kapag may nakita kang nangangailangan, tulungan mo. Tulad ng gabing yun ng ulan na nakilala kita. Unti-unting pumikit ang kaniyang mga mata. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog. Isinubsob ni Leah ang kaniyang ulo sa kama. Niyakap ang malamig na katawan ng matanda at sumigaw ng buong sakit. Nawala na ang nagligtas sa kaniyang buhay. Nawala na ang kaniyang pangalawang ina. Matapos ang libing, kailangan nang magpatuloy ang buhay. Bumalik na si Leah sa trabaho. Ang sakit ay ginawa niyang lakas. Isang mas malaking determinasyon. Isang umaga, tinipon niya ang lahat ng mga kasamahan. Mga ate, sabi niya, binigyan po ako ni Nana Elma ng isang bagong buhay. Gusto ko pong ipagpatuloy ang kaniyang pamana. Nag-anunsyo siya. Mula po ngayon, nagpasya po ako na maglaan ng 10%, 10% ng buwanang kita ng pag-awaan para bumuo ng isang maliit na pundo. Tatawagin po natin itong Puso ni Nana Elma Fund. Ipinaliwanag niya na ang pondong ito ay gagamitin para tulungan ang mga single mother na nasa mahirap na sitwasyon. Tutulungan po natin sila tulad ng kung paano ako tinulungan ni Nana Elma. Ang desisyon ni Leah ay labis na nakaantig sa lahat. Ang kilos na ito ay nagbigay ng isang bago at mas malalim na kahulugan sa kanilang trabaho.
Nagtatrabaho sila para tulungan ng iba, para ipagpatuloy ang pamana ng pagmamahal na iniwan ni Nana Elma. Ilang buwan matapos ang pagpanaw ni Nana Elma, isang bagong kabanata, ang tunay na nagsimula para sa sulong bunga. Naging epektibo ang puso ni Nana Elma Fund, nakatulong sa marami pang single mothers. Lalong umunlad ang pagawaan at lumawak ang kanilang reputasyon. Si Leah ay hindi na lang isang mananahi. Isa na siyang tunay na tagapamahala, isang leader, matatag at puno ng kumpiyansa. Bilang pagkilala sa pagsisikap ng mga kasamahan, nag-alok si Javier na sponsor ang isang weekend outing para sa buong pagawaan sa isang eco-resort sa labas ng Maynila. Ito ang unang pagkakataon na marami sa kanila ang makakapagbakasyon. Napakasaya ng outing. Inakay ni Leah si Lucas para magpalipad ng saranggola sa isang malawak na damuhan. Habang pinagmamasdan ang kanyang munting anak na masayang tumatakbo, isang pakiramdam ng kapayapaan at kasiyahan ang bumalot sa kanya. Noong gabing iyon, pagkatapos ng party, habang lahat ay abala sa pagkanta, lumapit si Javier kay Leah. "Masyadong mainit dito," bulong niya. "Gusto mo bang maglakad-lakad muna tayo?" Naglakad sila sa isang maliit na daan, paikot sa isang tahimik na lawa. Napakaganda ng gabi. Tahimik silang naglakad, hindi awkward kundi napaka-komportable. Sa tabi ng isang puno, biglang huminto si Javier at tumingin sa kanya. "Leah," sabi niya. Ang kaniyang boses ay malumanay at medyo apurahan. "May gusto akong sabihin sa iyo matagal na. Mula noong una kitang makita, sa sira-sirang barong-barong na yon, naakit na ako sa iyo. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga. Hinahangaan ko ang iyong pambihirang katatagan at kabutihan. Ang paghangang iyon ay unti-unting naging ibang damdamin." Huminga siya ng malalim at tiningnan siya ng diretso sa mata. "Leah, mahal kita." Ang tatlong salitang yon, kahit mahina ang pagkakasabi, ay parang kulog na tumama sa isipan ni Leah. Natigilan siya. Muling sumakit ang peklat mula sa kaniyang nasirang kasal. "Ginoong Javier," nanginginig ang boses, "huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mabuti po kayong tao, matagumpay. Samantalang ako, isang hiwalay na babae lang, may anak, walang maipagmamalaki." Marahang hinawakan ni Javier ang kaniyang kamay. "Huwag mong sabihin yan, Leah. Sa aking mga mata, ikaw ang pinakamagaling na babae. Ang mga pinagdaanan mo ay hindi depekto. Ito ay patunay ng iyong katatagan. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin ay ang kasalukuyan at ang hinaharap. At umaasa ako na sa hinaharap na yon, nandun ako sa tabi mo para protektahan ka at sama-samang bumuo ng isang bagong kaligayahan." "Pag-iisipan ko po," ang tanging nasabi ni Leah. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol niya sa pag-iisip. Pinayuhan siya ng kaniyang ama. Madalas din siyang tumayo sa harap ng larawan ni Nana Elma at bumubulong. Sa huli, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang sarili. Pumayag siyang makipag-date kay Javier. Opisyal na nagsimula ang isang bagong yugto sa kanilang relasyon. Sa gitna ng kaniyang masaya at puno ng pag-asang buhay, isang multo ng nakaraan ang biglang lumitaw. Isang hapon, pagkauwi niya mula sa trabaho, nakita niya si Ruel na naghihintay sa kabilang kalsada. Mukha siyang kaawa-awa ngayon, payat, pagod at gusgusin. "Leah, hindi ako naparito para guluhin ka. Aalis na ako ng Maynila. Uuwi na sa probinsya para magsimulang muli." Paos niyang sabi. Ikinuwento niya ng maikli ang kaniyang buhay. Matapos kunin ang lahat ng kaniyang pera, iniwan din siya ni Sandra para sa isang mas mayamang lalaki. Bumagsak ang kaniyang negosyo at baon siya sa utang. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Ako mismo ang nagtapon sa pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ang kaniyang hiling ngayon ay napakasimple at kaawa-awa. "Gusto ko lang, bago ako umalis, pwede ko bang makita ang bata kahit sandali? Hindi ako lalapit. Titingnan ko lang siya mula sa malayo."
Tiningnan ni Leah ang lalaki sa kaniyang harapan. Ang nag-aalab na galit noon ay wala na. Napalitan ng awa at kawalang pakialam. Pumasok siya sa pagawaan at inilabas si Lucas. Nakatayo lang siya, yakap ang anak, para mapagbigyan ng hiling ng lalaki. Nakatayo si Ruel, nakatitig sa anak na kaniyang inabandona. Tumulo ang kaniyang mga luha sa pagod niyang mukha. Sa huli, malungkot siyang tumalikod. Ang kaniyang anino ay tila sumasayaw sa ilalim ng hapon. Isang kakaibang ginhawa ang kumalat sa puso ni Leah. Hindi niya ito pinatawad. Pinatawad niya ang kaniyang sarili. Sa pagbitaw sa galit, siya mismo ang nagtanggal sa huling buhol na nag-ugnay sa kanya sa masakit na nakaraan. Ngayon, tunay na siyang malaya. Matapos maging maayos ang kaniyang buhay at relasyon, itinuon ni Leah ang lahat ng kaniyang lakas sa pagpapaunlad ng pagawaan. Nagpasya si Leah na magparehistro para opisyal na maging isang kumpanya na may buong pangalan na Sulong Bunga Handicrafts Inc. Ilang linggo, pagkatapos, isang malaking sorpresa ang dumating kay Leah. Nomina siya para sa Social Entrepreneur of the Year Award. Tatanggihan na sana niya, ngunit pinilit siya ng kanyang ama at ni Javier. Karapat dapat ka diyan, anak. Hindi mo lang inalagaan ang sarili mo. Binigyan mo pa ng trabaho ang maraming tao. Ginanap ang parangal sa isang napakagarang convention center. Suot ni Leah ang isang simple ngunit eleganting barot saya. Nang dumating na ang oras para sa kaniyang kategorya, isang maikling video ang ipinalabas sa malaking screen. Ikinuwento nito ang kaniyang buhay mula sa barong-barong, sa mga unang bag, hanggang sa maayos na pagawaan ngayon, at ang mabait na ngiti ni Nana Elma. Nang tawagin ang kaniyang pangalan, nanginginig na umakyat si Leah sa entablado. Hawak niya ang makintab at mabigat na trophy. Hindi ko po itinuturing ang sarili ko bilang isang negosyante. Isa lang po akong ina. Isang babae na dating mayakap ang anak sa gitna ng ulan, desperado na gustong sumuko. Ang buhay ko po ay iniligtas ng isa pang ina, isang matandang nangangalakal ng basura na hindi ko kadugo. Kung wala si Nana Elma, wala sanang Sulong Bunga ngayon. Kaya po ang trophy na ito ay hindi ko po tinatanggap para sa aking sarili. Tinatanggap ko po ito para sa aking yumaong ina, si Nana Elma, para sa aking ama, na laging naniniwala sa akin, at para sa lahat ng matatag na kababaihan na kasama ko araw-araw. Huwag po kayong susuko. Hanggat buhay po kayo, hanggat may kaunti pa kayong pag-asa, kaya niyo pong magsimulang muli. Isang taon matapos matanggap ni Leah ang parangal, isang bagong kabanata, ang tunay na nagsimula sa kaniyang buhay. Stable at payapa. Lalong lumago ang Sulong Bunga. Lumalim ang relasyon ni Leah at Javier. Naging isang mahalagang bahagi na siya ng buhay nilang mag-ina. Hindi na siya tinatawag ni Lucas na Tito Javier, kundi Papa Javier na. Isang gabi, habang nagsasalo-salo ang kanilang munting pamilya, biglang umulan sa labas. Tumayo si Leah sa balkonahe. Ang ulan ngayon ay nagdudulot ng isang pakiramdam ng kasariwaan at kapayapaan. Tahimik na lumapit si Javier mula sa likod at ipinatong sa kaniyang balikat ang isang manipis na jacket. Niyakap siya nito. Ang daang yun ang nagdala sa iyo sa akin. Sa sandaling yon, tumakbo si Lucas mula sa loob at niyakap ang kanilang mga binti. Mama, Papa Javier, manood po tayo ng cartoons. Magkakasama silang tumingin sa ulan. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Hindi na nakakatakot ang ulan sa labas. Ang bagyo sa puso ni Leah ay tuluyan ng humupa. Hawak niya ang kamay ni Javier sa isang kamay at ang kamay ni Lucas sa kabila. Mahaba pa ang daan sa unahan, ngunit hindi na siya natatakot. Alam niyang hindi na siya mag-iisa. Mula sa isang malungkot at madilim na gabi ng ulan, si Leah ay nagawang hanapin at itayo ang isang maningning na bukang liwayway para sa kaniyang buhay.